tayo ay nagbabalik sa Macau. For today's video, tayo ay pupunta ng Macau. As of Feb 2026, wala na pong free ferry na ino-offer si Macau. Dito sa Hong Kong, pagpasok nyo, we are allowed to stay for 14 days without visa. Siyempre to Macau, and then one person, $65, then confirm. And again, libre lang yan, kahit hindi kayo naka-check-in, pwede dyan. May train ako nakikita, guys. May train ba dito sa Macau? Pagpasensya rin nyo na, pero that will be your ultimate guide kung gusto nyo malibot talaga. Hello mga Kempinatics, what's up? What's up? My name is Mark Paragas and welcome back to another Hong Kong travel vlog. So guys, currently it is 7:18 AM. Ayan, nakakatuwa maglakad-lakad dito dahil pag mga ganitong oras pa, wala pa masyadong tao. But for today's video, tayo ay pupunta ng Macau. Yes, you heard it right. And ang gagawin natin guys, itatry natin mag full day tour sa Macau. I-check natin kung kakayanin ba or sabihin natin magiging worth it ba kung buong araw natin susuyurin ng Macau. And by the way guys, we are going to Macau via bus kasi unang-unang biyahe natin going to Macau na nag-bus tayo. Hindi pa ganito ang camera ko guys. Cellphone pa ang gamit ng person. Kaya parang gusto kong i-recreate siya. At the same time, para pakita ko na rin sa inyo kung gaano ba ka-hassle or ano ba yung experience na possible ma-experience nyo rin kapag magbabas kayo. Ganon. Ang maganda dito guys, saang mang sulok kayo ng Hong Kong naka-stay, ang gawin nyo lang is i-type nyo sa Google Map yung HZMB Hong Kong Clearance Building. Kasi dun muna tayo unang pupunta. If nakakapanood na kayo ng mga vlog sa TikTok or sa Facebook, ang pinaka talagang common na way going to HZMB is yung from Hong Kong, pupunta ka pa ng Sunny Bay Station, tapos from Sunny Bay Station, may exit doon na papunta sa mga bus, B5 ata, and then from there, it will take you to HZMB. Pero ang maganda dito guys, kahit saan kayo, type nyo lang sa Google Map, possible may bus na diretso, dun mismo sa clearance building. Okay? So sa clearance building, dun tayo kasi mag-i-exit sa Hong Kong and then dun na rin tayo bibili ng ticket going mismo sa Macau. Ganon. So ngayon, check natin muna sa Google Map kung ano sasakay natin. 12 seconds later. Okay. So, good thing meron dito guys na bus and we are going to take the bus A11. Tapos nagdala na rin ako ng jacket kasi baka abutin tayo ng gabi. Tapos syempre nakakap tayo. Ayoko naguguluhan ng ating hairline. Alright, so that's it. See you guys sa HZMB. Tapos syempre i-walkthrough ko kayo kung ano yung mga process na gagawin ninyo kapag pupunta kayo ng Macau. Okay? So, see ya later. Alright guys, so nasa bus na tayo. Ito mismo, bababa na mismo doon sa HZMB clearance building ng Hong Kong kung saan tayo mag-i-exit. And let me tell you pala guys na there's two way para makapunta sa Macau, via ferry at saka via bus. Yung ferry, nagawa na natin siya last time. Kung gusto nyong malaman kung paano yung way kapag sasakay kayo ng ferry, then lalagay ko yung link dito guys. Tapos yung bus din naman natin, kung gusto nyo ring panoorin ulit kasi napakaano pa yun, ang lapit tong ganyan mukha natin doon kasi cellphone yung gamit natin. Lalagay ko rin yung link dito para ma-idea kayo. Okay? By the way guys, as of Feb 2026, wala na pong free ferry na ino-offer si Macau from Hong Kong to Macau. Ang meron na lang is bus to Macau, pero hindi nyo kailangan mag-exit ng Hong Kong. Paglapag nyo ng Hong Kong International Airport, punta lang kayo sa transfer E2, follow the sign, and then doon na kayo mag-process, kukuha kayo ng ticket, tapos magbabas kayo going to Macau. Hindi kayo pwedeng mag-stay muna dito sa Hong Kong, and then mag-take kayo kasi walang ganun. Okay? Ang free lang doon is hindi kayo dapat lalabas ng immigration. Okay? So, I think yung biyahe natin from here sa may Wan Chai going to HZMB clearance building will take mga 45-50 minutes. Okay? Then, kita-kits na tayo doon.
Alright guys, so nandito na tayo sa HZMB clearance building kung saan mag-i-exit tayo ng Hong Kong. Bali pagpasok kasi natin dito guys, immigration na agad to and mga e-gates, kumbaga. Kailangan nyo lang i-scan yung passport niyo then exit na. At nakalimutan ko palang sabihin sa inyo guys na dito sa Hong Kong, pagpasok nyo, for Philippine passport holders, we are allowed to stay for 14 days without visa. Okay? Ba't parang puti na mukha ko? So ang gagawin natin, pasok muna tayo, exit na muna, and then kita-kits tayo dun sa may ticketing counter ng bus going to Macau. And syempre sabihan ko kayo kung anong meron dito sa loob. Syempre bawal na dito dun muna tayo sa dun. Okay, bye-bye. Okay guys, so kakalagpas lang natin ng immigration. So bali, e-gate siya. Pipilahan nyo lang guys yung may nakalagay na visitor. Then, lagay nyo lang yung passport nyo, i-scan nyo lang, tapos picture scanning, facial camera root, okay na yun. So now, nandito tayo sa area kung saan tayo bibili ng ticket going to Macau. Papakita ko siya sa inyo. So, ito yung itsura niya. May duty free dito. Tapos, makikita nyo nakalagay dito yung HZMB, which is Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Shuttle Bus, Gold Bus. Yan yung sasakyan natin. And kailangan natin bumili ng ticket dito. So guys, pagdating dito, gagamitin natin ng Octopus card ha. I'm not sure lang kung yung ibang cards is gumagamit kasi as you can see, Octopus card lang nandito, walang cash. So purchase ticket tayo. Syempre to Macau. And then one person, $65, then confirm. Tapos, ito pala. Ang meron lang dito guys is mga scan ng QR code. Yan o. WeChat, Alipay, UnionPay, BokPay, MPay. So, Octopus tayo. Yan. And then, print ang ticket. Pak! Oh, kala nyo ha. So, we're good. And now, follow the sign. Ganun lang kabilis. So, number 2 tayo. Ang daming uuwi guys. I mean, ang daming luluwas guys. Nakakaloka. So, actually guys, hindi mo tayo nagmamadali. Pero, itong gold bus, marami yan. Parang from time to time, kaya hindi nyo magiging problema kahit na mahaba yung pila. Tapos, ganito ang ginawa natin guys. Kapag yung bus dumaan na sa tulay, Macau na yon. And automatic, mawawalan na tayo ng signal. Kasi ang gamit lang natin ngayon is eSIM sa Singapore. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. So, nag-purchase na tayo guys ng another eSIM sa Agoda. Yan, for Macau naman. And since whole day lang tayo dito, 1 day lang yung pinurchase ko for parang 5 gig lang ata yung kinuha ko. Then ang mangyayari, same process na ginagawa natin palagi. Ini-install muna natin siya. Connect lang kayo sa Wi-Fi, install nyo siya. Tapos, pagpunta nyo dun sa bansa pupuntahan nyo, especially dito sa Macau, dun nyo lang siya i-activate at saka i-turn on yung data roaming para may connection na kayo. Ganon, ha? Tapos, dito pala guys, sa Macau, walang e-travel or walang arrival card. And again, kapag may mga nakikita kayong link online about sa arrival card tapos magre-require ng credit card information ninyo, that's a no-no. Lahat ng arrival card guys, kahit sang bansa pa yan, free yun. Tapos pag enter natin ng Macau, mag-IO ulit tayo. Tapos after IO, magte-take tayo ng bus. Bahala na. Alright? Alright. So syempre follow the sign kahit saan kayo pumila. Tapos, to shuttle bus tayo. Ito yung ticket natin. Thank you. Okay. Medyo maraming babakasyon ngayon guys kasi Saturday. O, diba? Eh, ipupush pa rin natin kahit maraming tao. Para at least nandun yung reality na huwag kayo pupunta ng ng public holidays dito. Chinese New Year pa rin kasi guys. So alam niyo na ha. Tapos if ever pala guys, may mga luggage kayong dala, libre lang, walang bayad. Lalagay nyo lang sa ilalim ng bus, okay na yun. And alam niyo ba, doon ko lang na-realize talaga guys na napaka-convenient ng bus kaysa sa MTR. Kasi yung bus, kahit sa kayong lugar sa Hong Kong nakastay, possible, malapit na yung pinaka-bus stop. Compare ka pang MTR, depende na lang kung talagang paglabas mo ng MTR is accommodation yun na. Pero other than that, marami pa kasi yung transfer, interchange, gano'n, kaysa sa bus na dire-diretso lang. Tapos nakaupo ka pa.
Tapos ang tapang-tapang na naman natin. Naka-t-shirt lang tayo. Abuti tayo nagkabay. Pero nakadala ko ng jacket. Mainit kasi. Mainitin ng person. And ito pa pala guys, another tip. If you are going to the airport to vice versa, like airport to city, tapos city to airport within the same day using yung Octopus card, guys, yung pinaka second top niyo for that day is 50% off na. Ganon. Kaya kung may susunduin lang kayo sa airport tapos babalik kayo ng city, 50% off na siya. Within the same day lang to ha. So yan, di ba? Ang dami kong information. Pili lang kayo actually kung saan nyo gusto. Marami nagkalat. So bahala na kayo. Okay? So sige, babiyahe lang tayo guys, tapos kita-kits na tayo syempre sa Macau border. Alright? Alright! Alright guys, so after 45 to 50 minutes na biyahe, welcome to Macau! So follow the sign lang guys. Kailangan natin pumasok dito sa building na to sa arrival. Okay? Para sa immigration. If ever makita ko agad na immigration, papatayin ko agad to ha, yung ating camera. And in fairness, mas malamig dito compared sa Hong Kong. Actually, susundan nyo lang naman yung flow ng mga tao. Pag meron kasi kayo guys mga luggage, bawal sa escalator, kailangan mag-elevator kayo. Kaya yan lahat sila mapa-hand carry ha. Doon kayo sa gilid. Tayo ay nagbabalik sa Macau via bus. Actually, ito lang yung magiging cons ninyo kapag nag-bus kayo. Medyo mahaba-haba yung lalakarin compared kapag nag-ferry kayo. Kasi pag ferry nyo, paglabas nyo, lakad lang ng konti, immigration na. Same goes with sa pagpapunta pa lang, pa-exit pa lang kayo ng Hong Kong. Pero pag bus kasi ito, medyo akyat, escalator, elevator, ganun. Sige guys, sundan nyo lang yung daloy ng tao basta papunta ng immigration, tapos kita-kits na tayo after immigration, ha? Bye-bye! A few inches later. Alright guys, so tapos na tayo sa immigration. And ang maganda naman dito, walang masyadong tanong-tanong kasi aware naman sila na yung ibang mga turista is nag-overnight lang or nag-whole day tour lang tapos babalik ulit ng Hong Kong. So anyway, nasabi ko na to nung nag-arrive tayo sa Hong Kong na ang binibigay dito guys is sleep den. Mas malaki naman siya compared sa Hong Kong. At ito yung magiging proof nyo na nag-land kayo dito. Na for Philippine passport holders naman, dito naman guys sa Macau, you can stay up to 30 days with no visa. Ganun. Okay, so syempre, again, for first timer, kung gusto nyo idikit ito, pwedeng-pwede sa passport. Palagi ko yung ginagawa. Okay? Again, based on my experience. A few moments later. Grabe guys, nasa arrival hall na ako. Ang dami tao. Ayan Galoka, puro grupo, puro mga tour. Guys, ang currency dito sa Macau ay tinatawag na Macanese pataka. Alam niyo ba na kapag gagamit kayo ng mga transportation nila tapos wala kayong pataka dadala, tumatanggap sila dito guys ng Hong Kong dollars, and kung magkano yung rate, kunwari nasa 6 MOP, 6 Hong Kong dollars din yung equivalent niya. Tapos dito guys, hindi na gumagana ang Octopus card. Dito naman, ang tinatawag naman sa card na pwede natin gamitin dito ay Macau Pass. Meron siya kulay green at saka merong kulay red. At yung nabili natin before sa convenience store is red. Ito siya. And hindi ko pa sure kung may laman pa to. Tapos, may tira pa tayong pataka na mga siguro nasa 70 MOP. Iniisip ko kung mag-withdraw pa tayo kasi parang whole day lang naman tayo dito. Bali, departure hall sa taas. Waiting area ito for groups. Kaya pala ang daming tao. Tapos may tourist information doon. May mga toilets naman dito. Tapos alam ko may ATM dito eh. For the ATM guys, Bank of China pa rin. Saan ba ako nag-withdraw nun before? Hindi ko na maalala. So sige, labas muna tayo dito. Na-overwhelm ako sa dami ng tao. Tinurn on ko na lang yung ating SIM card for Macau. Then, connected na tayo.
Alright guys, so nandito na tayo sa pinaka parang terminal kung saan nyo makikita yung mga bus. Pwede kayong mag-bus to city or I would suggest mag-free shuttle kayo ng mga hotel. Shuttle. Free shuttle ng mga hotel shuttle. Sumakay kayo sa mga free shuttle ng mga hotel. Follow the sign lang kasi nakalagay naman yan, malaki-malaki na mga resort, casino, shuttle, Cameroon. Okay? So dito, nandito yung Sands Hotel. Nandito rin yung The Venetian, Parisian at saka Londoner kung gusto nyo dyan, okay? And again, libre lang yan kahit hindi kayo naka-check-in, pwede dyan. Since maaga pa, parang mas gusto kong pumunta sa Senado Square muna sa may St. Paul Ruins. So if ever hanapin natin yung Sofitel na shuttle, kasi may mga casino shuttle pa dito. Sofitel, oo nga, baka may Sofitel dyan. Hanapin natin. Ito naman, City of Dreams. Ito yung isa sa mga way para makalibre kayo guys. Grand Lisboa Palace. Kasi guys, yung Sofitel Macau is sobrang lapit na lang sa ano, sobrang lapit na lang sa, sige, saan? sa may Senado Square. A few inches later. Ayan, hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. So anyway, ganito pala guys, kung gusto niyo naman mag-public bus, ito 101 at saka 102. Ito naman sa Galaxy Sofitel. Walang Sofitel dito, hindi ko makikita. So anyway, sige nga, wag na, magbabas na lang tayo. Okay, so sige, Google Map is your best friend guys, ha. Palagi ko yung sinasabi sa inyo. Ito naman MGM, diba? Okay, sige, public bus na lang tayo. See you later, CR lang ako. 12 seconds later. Alright guys, so bumalik tayo dito sa loob, sa arrival ng HZMB Macau Port naman para mag-toilet. Tapos napansin ko, parang nag-iisa lang yung ATM na meron dito, yung Luso International Banking. Tapos ito kasi yung toilet, nasa dulo to ha. So bali, labas na ulit tayo. And merong money changer dito, Lisboa Money Exchange. And then wala akong nakikitang ATM na China Bank of China. Ang alam ko dati meron eh. O tara, sige, labas na tayo dito. So anyway guys, kung pupunta kayo ng Senado Square, St. Paul the Ruins, take the bus 101, okay? So ganito pala, going back sa pera nila dito, if ever, kunyari, wala kayong pataka na dala, tapos gusto nyo namang bumili gamit yung Hong Kong dollars ninyo, pwede, di ba? Tapos, ang mangyayari nun guys, yung sukli ninyo is pataka na. Ganun siya. Pero, sa Hong Kong, hindi tinatanggap ang pataka, ha? Dito lang sa Macau, tinatanggap ang Hong Kong dollars. Ganun. Okay, so iniisip ko actually, alam nyo ba kung ano? Bali, ang iniisip ko is karugtong ng video na to ay mag-ano tayo, kumbaga yung pabalik naman, para yung video na to is papunta from Hong Kong to Macau, then Macau to Hong Kong via bus. Ganon, di ba? So siguro yun lang muna guys, ha? Ganon ang gagawin natin. At hindi ko talaga makita kung nasaan yung shuttle bus ng Sofitel Macau. Libre lang kasi yun. Pero anyway, basta magbabas tayo. So yun lang guys, basta karugtong nito yung pauwi naman natin para isahang panooran nyo na lang, ha? See ya! 6.5 hours later. Alright guys, we are done sa pagsuyod ng Macau. Yung sa mga common attractions lang dito sa Macau, ha. Hindi na natin sinama yung mga hidden gem or mga hidden attractions pa dito. Pero so far, ito yung mga common attractions na pinuntahan natin at mapapanood nyo yan bukas. Sabari, kalugtong lang to ng ating DIY transfer from Hong Kong to Macau. Then, ito rin yung magiging video natin, yung magiging DIY transfer natin from Macau going back to Hong Kong. And actually, nagbabalak talaga ako mag-overnight sana dito. Pero naisip ko rin na kukulangin na tayo sa oras. Kasi abangan nyo guys. Grabe, may pasabog ako. May pasabog ako sa inyo at hindi pa tayo uuwi. Oh my God. Meron tayong bagong pupuntahan. Syempre, hindi ko muna siya papakita sa inyo. Wait lang. Naku, baka naipakita ko na pala siya sa inyo sa mga Facebook post ko or sa IG. So bahala na. Anyway, ayun. Kaya bitin na yung araw natin kaya hindi na tayo nag-overnight dito.
para bukas, buong araw pahinga na lang tayo. Tomorrow kasi is Sunday. Para mabawi naman natin yung mga pagod natin. Grabe guys, yung pinagagawa ko, more lakad. And alam nyo ba, check ko yung record ng steps ko sa phone today. Grabe, naka 19,000 ako at hindi pa tayo tapos. Babalik pa tayo ng Hong Kong, di ba? So pili ko makaka 24,000 steps tayo. Kaya ayun, napakalakas ng ating legs. And alam nyo ba, kung mapapanood yung vlog natin tomorrow, pansin nyo, sobrang init. As in, grabe yung pagod ko dahil sa init. Ngayon, alam nyo, naka-jacket na ako, biglang lumamig. As in, grabe yung lamig. Ito pa pala guys ha, at least na i-prove ko sa inyo sa vlog natin bukas na kayang-kaya mag-day tour dito sa Macau. Tapos, ito pa yung mga napansin ko ha, maraming mga outlet dito na pwede kayong mag-rent ng power bank. Most of the time, doon ko siya nakikita sa sa Senado Square, sa may Fisherman's Wharf. Tapos i-scan nyo lang yung QR code doon, babayaran nyo siya, may deposit. Tapos kung saan man kayo abutan, basta merong outlet na ganon, ipasok nyo, tapos okay na yun. Sa atin, hindi natin kailangan kasi si-save ko yung battery natin. Nasa 31% na lang sa phone. Tapos yung camera naman natin, yung battery nito, 5 ang spare. So, tag-iisang oras yun. So, 5 oras, okay na yun. Kaya-kaya. Tapos ano pa ba napansin ko? Ito pa pala. Yung sa gagawin naman natin pag-uwi from here sa Macau going to Hong Kong. Guys, nakakaloka kasi doon ko lang na pagtanto na itong mga hotel talaga na to, yung The Londoner, The Parisian, The Venetian, even yung Sofitel or Sands, basta yung mga hotel, meron silang mga free shuttle guys going back to the border. Yung sa atin naman kasi, babalik tayo sa HZMB Macau Port. Kung gusto nyo makalibre, ganoon na gawin nyo. Okay? So, at least nasa Parisian na tayo. Meron dito, meron din sa Venetian, meron din sa Londoner, kahit saan kayo banda. Nakakaloka. As in. Nakakaloka. Tapos alam nyo ba, ay may train ba dito? May train ako nakikita guys. May train ba dito sa Macau? Hindi ko alam ha. Sorry naman na shock ako. Hindi ako namamalik mata. May nakita kong train na dumaan. Check ko nga sa Google tapos lagay ko dito kung talagang meron nga. Tapos grabe guys, sobrang daming tao. So ito pa pala, yung mga free shuttle na mga hotels na yan, na malalaking casino hotels going to the port or sabihin natin sa outer harbor, kung saan pa basta papuntang Hong Kong, take note may mga oras lang, okay? I think para mga 9:30, 10, ganyan. If ever naman kunyari, gusto nyo talaga magpang-abot ng gabi dito, umabot kayo ng mga 10, 11, 12, 1, 24 hours naman guys yung mga bus dito, pati yung bus from HZMB Macau na maghahatid sa inyo going to HZMB Hong Kong. 24 hours din yun, kaya wala kayong problema. Tapos, sa maganda dito is maraming bus stop. Ayan o, tingnan nyo ha. So ito, may bus stop na dito. Check nyo lang kung dyan yung bus nyo, kung gusto nyo bumalik na, umuwi na, pwede. Tapos alam nyo ba, alam nyo ba na since maaga tayo natapos, pwede pa kayo pumunta dito sa Studio City. Meron yan yung Ferris wheel, mini Ferris wheel. Sa sobrang pagod natin guys, sabi ko sa sarili ko, gusto kong i-treat yung sarili ko ng masarap na meal pagbalik natin ng Hong Kong. Dapat sana dito, naisip ko na mag-dinner buffet sa Sofitel, kaso hindi sila nag-aalaw ng within the day. Parang hindi na siya available for the day kasi nga 5:30 na. Ang dinner buffet na nag-start ng 6 p.m. Alright, so ready na ba kayo? Uwi na ba tayo? Tapos iniisip ko, saan tayo kakain? Yung masasabi kong sulit na pagkain. Gusto ko sana buffet. Okay, so I guess we are done. Tara, uwi na tayo. Gusto ko pa sanang maglibot pero okay na yon. At least gusto ko lang talaga ipakita sa inyo na kaya siya, ha? Pero kung mag-i-stay naman kayo dito like overnight, 2 nights, then at least mapupuntahan nyo pa yung mga tagong attractions dito, yung meron mga Macau Tower pa. Ano pa ba? Marami pa. Okay, so ito siya again. Background music tayo. Charing. Ganda oh. Ang lamig, grabe. Nagano yung kamay ko. Kung kailan pa uwi na tayo, dun lumamig. Kanina, haggard talaga ako. Alright, so
Wait lang. Hanapin ko lang guys kung meron silang free shuttle. Pero ang sure ako, dun sa Venetian, merong free shuttle. Kasi may mga nakapila na dun kanina. Bukas na vlog, makikita nyo yun. So, ito pa pala. If ever guys na magdi-DIY kayo or sabihin natin isang araw lang kayo dito or whole day tour, tapos galing naman kayong Hong Kong, kahit hindi na kayo mag-withdraw ng Macanis Pataka. Kasi pag nag-withdraw kayo tapos may sobra, hindi nyo siya magagamit sa Hong Kong. Itatago nyo lang siya. Ganun ha. Huwag na kayo mag-withdraw, magbayad na lang kayo using the Hong Kong dollars. Tapos sa mga bus naman, kung may mga coins din kayo ng Hong Kong dollars, basta $6, okay na yun. Fix na yun. Okay, so tara, baba tayo. Gusto ko sanang abutan ng gabi. Pero napakita ko naman na siya before sa inyo guys. Wapo naman ni Kuya. Napakita ko na siya sa inyo before na yung shots natin na gabi dito. Ngayon o. Diba? Ang ganda niya. Tapos pwede kayo nakatayo lang dito guys. Tapos ayan, shots. Ganun. So yung vlog natin bukas guys, yung day tour dito, medyo mahaba siya ha. Pagpasensya rin nyo na, pero that will be your ultimate guide kung gusto nyo malibot talaga lahat ng pwedeng libutin dito just for one day. Okay, so sige, baba na tayo, tapos balitaan ko kayo kung saan tayo sasakay. Meron din naman tayong options guys na mag-bus na lang, like public bus nila dito going to the HZMB port, which is 6 MOP lang, nakita ko na. Pero yun nga lang, magbabayad tayo compare naman sa libre. So bahala na ha. Kung dito sa The Parisian, balak nyo ng magbayad na lang ng bus, meron na ditong bus stop. Sakyan nyo lang ng 102. Ganun. Okay? So sige. One eternity later. Okay guys, so yung free shuttle, meron naman daw dito sa The Parisian, pero parang kumukonek ata sa Londoner tsaka sa Venetian. Hindi ko lang sure, kaya since pagod na ako, hindi na ako maglalakad papunta doon. Ang gagawin na lang natin is magbabas na lang tayo. We'll take the 102 going back to the HZMB Macau Port. So ganun. And ang sakayan nun sa may Studio City, so tatawid lang tayo. So tawid lang tayo sa Studio City, may bus stop doon, then sasakay tayo ha. Ito guys yung Studio City, parang ang ganda rin niya. Actually yung tapos natin kanina maaga, mga 4:30 PM, nakalibot na tayo. Pero kung may time pa kayo at gusto nyo sulitin, ayan, gala-gala pa kayo sa loob. At grabe guys, biglang talagang OA yung lamig, from init to lamig. Good luck. Laka, pag biglang natisod yung anak mo. Kaloka tong mga to. Ganda rin pala siya. Ayan Studio City. Yun nga lang, medyo dito na siyang part. Kaya onti na rin pupunta. Pagod na dun sa Parisian. Okay, so sige guys, wait lang tayo dito ng bus. Tapos kita-kits na tayo sa HZMB Macau Port. Alright, see you guys later. Alright guys, so nandito na tayo sa HZMB Macau Port. So bali, ang gagawin natin, papasok tayo dito para mag-exit dito sa Macau. Tapos papakita ko sa inyo kung saan ulit bibili ng ticket going to Hong Kong Clearance Building. Tapos from Clearance Building ng Hong Kong, doon na tayo magbabas ulit going to our accommodation. Ganun lang. So pakita ko sa inyo. Daming tao, dami kong kasabayan. And currently, nasa 7:08 na. Ayan siya guys. So I hope mabilis lang to. So pagpasok dito, ano bang i-expect natin? So may toilet dito. Tapos sa baba, yung arrival hall kung saan tayo dumating kanina. Tapos sundan nyo lang yung daloy ng tao sa bali dito. So dito pala, pwede na kayo bumili dito ng ticket. Kasi after ng immigration, bus na. So dalawa yan guys. Tumatanggap sila ng may mga logo. Macau Pass, Alipay, MPay. So aside from dito sa kabilang side, ayun, gumagana yung Octopus Card, MPay, at saka Alipay. Kung wala naman kayong ganyan, then proceed kayo dito sa may manual counter, ticket counter. Okay? Wala natang laman yung Octopus Card ko guys. Wait lang, oo nga. So 65. Ayan, so dito na lang tayo. 1. Thank you. Happy New Year. So ayan, bali may options kayo ha. Macau Pass, pwedeng Octopus Card, then pwedeng manual counter. Tapos may bilihan na dito ng pasalubong Ang bango ng beef jerky guys. Tapos may toilet din pala dito. So anyway, papasok na tayo dito guys. Tapos nakikita ko merong scanner. So for sure papadaanin yung mga gamit natin dyan. So sige,
pasok na tayo dito, then kita-kits tayo doon. Or kita-kits na tayo after ng immigration kasi baka immigration na after nito. Alright? Sige. So bali, yung pag-purchase niyo ng ticket, kung paano ginawa natin nung galing tayo sa may Hong Kong, ganun din yung process. Okay? So sige. Kita-kits later. Yan. So bali guys, after nung scanner, dire-diretso na. Sundan nyo lang yung nakalagay na Hong Kong or to Hong Kong immigration. Sobrang bilis lang pala sa immigration guys. Wala masyadong pila. Though, parang ang dami nating kasabayan. Maraming counter na open. At pagbaba pala natin dito, after ng immigration, meron ulit pala na ticketing counter tsaka mga kiosk pambili ng ticket. Ayan. Ayan siya. So, since meron na tayo, para nga naman, mabilis, pwede tayong diretso dito. Ayan, yung sasakyan natin is yung Gold Bus ulit. Going to Hong Kong. So actually guys, alam niyo ba, ganun yung ginagawa ng iba. Kunyari, sa Hong Kong kasi, for Philippine passport holder, di ba, allowed lang tayong 14 days. Tapos dito sa Macau, for 30 days. Yung mga nagbabakasyon, kunyari, lalagpas na sila ng 14 days, tumatawid muna sila ng Macau. Tapos balik na lang ng Hong Kong, and then automatic, may-restart yung, visa nila. Thank you. So, ganun yun. Kaya yung iba, nagko-cross border, nagko-cross country pag malapit ng mapaso yung free visa days nila. Oh, double decker ngayon. So, dito tayo. Tapos again, kahit may mga malalaki yung luggage, pwede naman kasi ilalagay lang yung sa ilalim ng bus. So, this ride will take 40 to 50 minutes. Nakakatuwa, walang traffic. Kaya mabilis lang, dire-diretso. Double decker ba? Oo nga, nakakatuwa akong double decker kasi syempre, mas marami yung kayang maisakay pa uwi. Alright guys, so nandito na tayo sa HCMB Clearing Terminal and welcome back to Hong Kong. Isang buong araw lang nagmakaw. So anyway, sige, pasok na tayo sa building na to, tapos kita-kits na tayo after. A few moments later. Okay guys, so nakalagpas na tayo ng immigration at saka custom. And again, kapag papasok tayo ng Hong Kong kahit saan kayo galing bansa, walang arrival card ang Hong Kong ha. And again, 14 days ang mga Philippine passport holder for no visa. And ano pa ba? Kailangan natin mag-load ng Octopus card dito sa 7-Eleven. Actually, paglabas nyo mismo ng ng custom, ito na, bubungod sa atin. Medyo malawak siya. Tapos may toilet dito, tapos may nag-iisang 7-Eleven dito. Priority, load. Thank you. So dito pala, pag mag-load kayo, nasa 50s, $50, $100, kasi inabot ko 140. So hindi daw pwede. Okay, so we are done. Tapos na tayo dito. Currently guys, it's 8:24 PM na. And ang maganda dito, kung ano yung sinakyan natin papunta dito sa clearing terminal is ganun din yung sasakyan natin pauwi sa may pinag-stayan natin sa may Shanwai. Wan Chai pala. Sorry. So we'll take the A11 and nasa $41 nga pala. Almost $42 yung pamasahe. Kaya buti na lang nag-load pa tayo. Guys, hindi na kayo maliligaw dito ha. Kita-kita nyo naman maraming signs. So A11 tayo. Tapos yung biyahe natin siguro will take another 40 minutes. So baling gugugulin nyo guys, pag mag-travel kayo back and forth sa Macau, Hong Kong, Macau, tag 2 hours yung biyahe. Pati yung process. Okay? Basta guys, gutom na gutom ako. Mag-withdraw pa tayo. Hanap tayo ng Bank of China, malapit sa accommodation natin. Tapos gusto kong kumain ng bongga. Kita-kits na tayo doon, ha? See ya! 1 hour later. Alright guys, so we are back. And by the way, dito tayong malapit sa Wan Chai MTR station na pababa kasi biglang nakita ko may Bank of China pala dito. And kailangan natin mag-withdraw. So gagawin natin, lalakarin na lang natin going to our accommodation, which is napakalapit na lang. And actually ang balak ko guys is kumain, as in. May McDonald's dito sa likod ng MTR station. Gusto tayo kumain sa Cafe de Coral. Check natin kung anong oras tong Cafe de Coral.
Hanggang 10 p.m. lang sila guys. And currently, it's 9:33 p.m. na. Tapos may McDonald's din naman sa taas. Check natin kung yung McDonald's naman is 24 hours. Okay. So yung McDonald's doon sa taas ng Cafe de Coral is hanggang 12 a.m. Pero actually, may McDonald's din naman doon sa atin. Ito siya, pakita ko na sa inyo. Ito yung MTR station ng Wan Chai. Wait lang guys ha. So ito yung McDonald's ulit, Cafe de Coral. Tapos may nakita ko kasing kumakain dito. Galing dito siya. So may tusok-tusok na to. Check ko lang, silipin ko lang kung ano meron dito. Ay oo nga, turo-turo nga siya guys. Ngayon ko lang ito nakita Kano to? Okay, so per stick niya is $10. Tapos may beef waffle din sila. May fishball with noodles, $13. Parang dito na nga lang muna tayo. Ito, may mga prices per stick, $18. Sa baba. So same siya guys, magkapareho itong dalawa. Pero mas marami itong ino-offer. Pareho naman silang friendly. Can I have fried noodles? 1 siomai, 1 fishball. Siomai fishball. Yeah. 20. Okay. And noodles. Okay. 35. Some. Yeah, so 35. Meron tayong noodles. Ayan. Tapos siomai and fishball. Parang masarap kasi siya dahil malamig-lamig naman yung panahon. Pala ko saan dito kainin. Tinake out ni ate. Okay. So at least naka $35 lang tayo. Kasi kung magbu-McDonald's tayo, naisip ko nga makaka $60 tayo. So anyway, doon na lang natin sa accommodation natin kainin. May init-init pa naman, tapos spicy. Oh, ang sarap. Oh, lala. By the way, itong ganito pala, meron din nito sa Chimcha Chuy. So may I-Square banda, yung kahilera ng McDonald's. Bagong pumunta ng McDonald's, may ganito. Na-try ko na yon at nawala sa isip ko. Palagi ko siya nakikita nung pumunta ako dito sa McDonald's, sa Cafe de Coral, tapos nung pupunta ako dito sa Wan Chai. Nakita ko lang kasi may mga kumakain. Sabi ko, ano yung tusok-tusok nila? Yung pala, o nga. At least sa murang halaga, di ba? Tapos may breakfast din sila siniserve. May pansit. Pansit for breakfast. Pansit coffee, tsaka tea. For $15. Oh. Tapos may mga barbecue skewer pala sila, $20 per stick. Okay, so ayun lang. So guys, thank you so much sa pagsama sa akin. Yung sa ating ultimate guide from Hong Kong to Macau via bus, and also from Macau going back to Hong Kong via the same bus. Ayan. Sana may natutunan kayo, and abangan nyo na lang yung ating vlog tomorrow for the day tour sa Macau from morning hanggang afternoon naman, siguro mga 5 p.m. inabot tayo. Abangan nyo ha. Medyo mahaba-haba yun kasi ang dami natin ginawa. Siksik-liglig yung travel nyo pag nagpunta kayo, lalo na kung kailangan lang talagang whole day tour, hindi kayo pwedeng mag-overnight and so on. So ayun lang guys, thank you so much. And please, kung may makakilala kayo na pupunta ng Macau anytime soon, please share this video and like nyo na rin. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs mo natin, not only sa Hong Kong at saka sa Macau, at sa mga susunod pa, domestic man or international. You can also follow me sa iba pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MP Natics official broadcast channel sa IG for mga updates, mga ganaps, para at least makasabayin ko kayo sa mga bansang pupuntahan natin or sa mga lugar na pupuntahan natin. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment guys, and please do what makes you happy, and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night everyone. Good night mga Kempinatics. I love you all. Bye bye.